Puso ko'y iyong sinisiyasat, buong buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, o Yahweh, ay tiyak mo nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, o Yahweh, ay tiyak na nababatid. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay di lingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Minsan pa, puso ko'y iyong sinisiyasat, buong buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, o Yahweh, ay tiyak mo nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, o Yahweh, ay tiyak mo nga nababatid. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Minsan pa, salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Sa mga oras na to, patuloy ka naming sasambahin, pupurihin, Panginoon, ang buong lakas, buong puso, buong isip. Ikaw ang maghari, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, salamat dahil kahit kailan, Panginoon, di ka nagkulang. Di mo kami pinabayaan, Panginoon.
Ikaw ay tapat sa iyong mga pangako, O Diyos. Lord, Ikaw lamang maitaas sa mga oras na ito. Lord God, have your way in our midst today, Lord. We praise you, Lord. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God! Magandang umaga sa bawat isa sa atin. Pinagpalang araw, Radiance Family. Amen po ba? Yan, of course, happy New Year pa din sa bawat isa. At itong linggo na to ay naglaan ang ating simbahan ng fasting and prayer. At nawa po ay excited din ang bawat isa na gawin itong spiritual discipline na ito para sa patuloy na talagang paggamit or pag-empower sa atin ng ating Panginoon. Amen po ba? At today, we are now in the third day of our prayer and fasting. At hopefully nga, ay talagang excited or nag-enjoy or talagang we have all the seeking heart for our personal and for our church. Amen? At dalangin po natin na makapag-participate talaga ang lahat. Walang makakamiss sa bawat isa nito ang pag-aayuno at sama-samang pananalangin, sama-samang pagpapakumbaba sa Diyos, na hanapin nating lahat ang marami pang kalooban ng Panginoon. Amen po ba? Sa bawat isa atin, personal man yan o sa ating pamilya. Alam niyo po, ang fasting and prayer ay isang pagpapakumbaba sa Diyos upang tayo ay kahabagan at tayo ay samahan patuloy ng Diyos na magawa pa ang lahat ng nakalulugod sa Kanya. At ito ay bilang individual na talagang mananampalataya ng Panginoon at isang kongregasyon o isang simbahan ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos sa opportunity na ito na talagang we can really seek God more and more personally and to our church. At ang ating pagbabahagi ngayon sa umagang ito ng salita ng Diyos ay kukunin po natin sa libro ng Deuteronomy. Yan, mula sa ating devotion guide. But before that, may we bow our head first and let us all pray. Salamat po, Panginoon. Indeed, Lord, you are good and your love endures forever. And you have guided us, you have made us true, Lord God, for the past years, and now we are now here, entering a new year, Lord. And Lord, maging kalugod-lugod sa iyo ang aming gagawin na talagang pag-aayuno at pagsamba. At lalo na po, Panginoon, ang pinakakailangan naming marinig na gabay ay yung mga salita. As we all have these devotions, O God, for this prayer and fasting, ay mangusap ka talagang tunay, Panginoon, sa bawat isa. Make the church grow, make the church mature, make each individual, Lord God, truly be empowered, be mature, be motivated, be truly, Lord, encouraged all the more in the faith, in serving you and making you known to more lives of people, Panginoon. Halika po, Panginoon, sa buong prayer and fasting week na ito, empower mo ang church, Panginoon, kalugdan mo ang aming buhay at kalugdan mo ang aming mga pananalangin. Purihin ka, ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. And we will be reading on the book of Deuteronomy, chapter 1, yan, verse 1 to 8. At makibasa po kayo sa akin. Yan. Sabi po sa verse 1, these are the words Moses spoke to all Israel in the desert east of the Jordan, that is in the Arabah, opposite Sup, between Paran and Topel, Laban, Haserot, and Dizahab. It takes 11 days to go from Horeb to Kadesh Barnea by the Mount Seir road. In the 40th year, on the first day of 11th month, Moses proclaimed to the Israelites all that the Lord had commanded concerning them. Verse 4, this was after he had defeated Sihon, king of Amorites, who reigned in Heshbon, and at Edrei, had defeated Og, king of Bashan, who reigned in Ashtaroth. Verse 5, east of the Jordan, in the territory of Moab, Moses began to expound this law, saying, the Lord our God said to us at Horeb, you have stayed long enough at this mountain. Break camp and advance into the hill country of the Amorites. Go to all the neighboring peoples of the Arabah
in the mountains, in the western foothills, in the Negev, and along the coast to the land of the Canaanites, and to Lebron as far as the great river, the Euphrates. Verse 8, see, I have given you this land. Go in and take possession of the land that the Lord swore He would give to your forefathers, to Abraham, Isaac, and Jacob, and to their descendants after them. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Praise God. Alam niyo po, ang libro ng Deuteronomy ay isang pagpapahalaga ng leader sa mga salita ng Diyos na dapat sundin at huwag na huwag iwawaglit o babaliwalain sapagkat ito ay pinakabuhay natin at makapagpapala sa atin. Mga kapatid, gusto kong sabihin, ang pinakabuhay ng isang mananampalataya at nakakilala sa Diyos ay walang iba kundi ang mga salita ng Panginoon. Amen po ba doon? Dito sa scripture na ito ng Deuteronomy, walang buong payo or whole counsel ng Diyos o ng mga batas ng Diyos ang hindi binigyan halaga ni Moses. Dito sa scripture na to. Lahat, buong puso niyang itinuro sa bagong henerasyon na ito ng mga Israelita ang mga batas ng Diyos, bagamat siya mismo ay hindi makakapasok sa lupain na ipinangako sa kanila. Alam niyo kung papakiramdaman natin yung pakiramdam ni Moses na itinuturo niya ang mga batas pero siya mismo ay somehow parang hindi makakapasok o hindi talaga makakapasok sa lupang pangako. But the thing here ay hindi naging hadlang yan na talagang ituro ni Moses ng buong sigla ang lahat ng mga batas ng Diyos sa bagong henerasyon na ito ng mga Israelita. At yan. Ang Deuteronomy sa Hebrew ay Hadebarim, yan. Debarim or the bar, meaning the words. Mga salita ng Diyos na sinabi ni Moses sa mga bagong henerasyon ng Israelita na nasa bungad na ng lupang ipinangako sa kanila. Yan. Sabi po sa verse 1, these are the words Moses spoke to all Israel in the desert east of the Jordan. Yan po. Ibig sabihin, pag sayambang bungad, nandiyan na sila sa boundary. Ibig sabihin, tanaw na nila. Of course, yung mga lugar po dyan ay talagang medyo pag wala ka talaga ng mapang maganda, medyo hindi mo siya ma-identify. But yan, ang sinasabi ay nandun na sila sa bungad. Nakarating na sila after a long time. Yan, after a long time. Yan. Ang Deuteronomy naman ay sa Greek, in two words ay deuteros or deutero meaning second at nomi or nomos meaning law. So Deuteronomy is called in Greek second law or the giving of the second law or the repetition and expounding of the law. Why? Yan. Because of the new generation of Israelites who have grown in the wilderness but not known the laws of God. Yung mga ipinanganak sa disyerto, sa ilang, na hindi alam ang mga batas ng Diyos, ipinaliwanag, ipinaunawa ni Moses ang lahat ng mga batas ng Diyos. At ito po, as I said a while ago, and as commentary says, this was passionately expounded by Moses to the new generation of Israelites before entering the Promised Land. Buong sigla niyang ipinaliwanag. Hindi siya naging matamlay o parang nagbaliwala. Kundi buong sigla niyang ipinahayag sa bagong henerasyon ang mga salita ng Panginoon. Bagamat hindi nga siya makakapasok at actually bagamat ito na yung huling isang buwan or so ng buhay ni Moses. At bago siya mamatay ay talagang buong sigla niyang sinabi ang lahat ng mga kautusan sa mga bagong henerasyon na ito ng Israelita. Yan. At ang tunay nating mapapahalagahan sa aklat na ito ng Deuteronomy ay ang mga salita ng isang pinuno na nakasentro sa mga salita ng Diyos o mga batas ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapaliwanag nito o pagpapaliwanag ng lubusan at nauunawaan.
Sa pamamagitan din ng pagpapaulit-ulit nito bilang mga batas ng Diyos na kinakailangang sundin. Take note po ang mga batas ng Diyos ay higit sa lahat ng mga batas na dapat ano? Na dapat sundin. Sa pamamagitan din ng pagpapaalala nito na huwag nating kalilimutan. Pag sinabing huwag na kalilimutan, you may be blessed in many things and somehow nakalimutan mo nang sundin ang mga salita ng Panginoon. And you may be experiencing mga tragedy, mga problems and trials, somehow naiisan tabi mo. Pero ano man daw ang kalalagayan natin, mga kapatid, huwag kalilimutan. And this was the encouragement of this expounding of Moses on the laws of God. At ang pag-expound niya ay sa pamamagitan din ng pangangaral nito. Lagi upang maitanim sa puso at isipan. Hindi niya pinagsawaan ito na talagang ipangaral para maitanim ito sa bawat puso't isipan ng bagong henerasyon ngayon ito, ng mga Israelita. Sa pamamagitan din ng paghihikayat nito sa mga tao na makapagbibigay sa atin ng tunay na kaganapan. At totoo po ito, wala talagang very much encouraging na salita, kundi ang mga salita ng Panginoon, because the Word of God really brings life, not just life, unto eternal life. At ito talaga nakakapag-motivate sa bawat isa. Sa pamamagitan din ng pagbibigay nito ng babala. Babala na rin upang hindi tayo mapahamak pa katulad ng mga masuwayin sa mga kautusan. Alam niyo po we can really learn from those who are disobedient. Dahil sa kanilang mga pagsuway ay napahamak sila. So somehow pwede kong sabihin na hindi mo na kailangan mapahamak pa para matutunan ng isang bagay kung susunod lang tayo sa Panginoon. At sabi po ng verses 2 and 3, sabi po diyan kung babasahin po natin, it takes 11 days to go from Horeb to Kadesh Barnea by the Mount Seir. In the 40th year of the first day of the 11th month, sabi diyan, Moses proclaimed to the Israelites all that the Lord had commanded him concerning them. Ang ganda ng word na concerning them. Or all about them. Sino po ang magsasabi na talagang God really cares for those whom He had chosen? Ikaw na pinili niya, ikaw na tinawag niya, ikaw na mananampalataya, God cares for us. Amen po ba? This year, God cares to all of us. And He is continually giving us His Word. Amen po ba? Okay, going back to verse 2 and 3, it takes 11 days to go to Horeb. So, supposed to be po, ang pagpunta sa Promised Land ay it takes only 11 days. Pero nung nag-explore sila, it takes 40 days nung in-explore nila at talagang ang dami nilang mga nakuwang mga goods doon. But papunta sa Promised Land, at kung ikaw daw ay dadaan sa Mount Seir, it takes only 11 days. But in verse 3, it says, in the 40th year on the first day of the 11th month. So, ang nangyari, imbis na 11 days journey, take note of this 11 days journey lang going to the borderline of the Promised Land, it takes them 40 years and 11 months. Yan po. 40 years and 11 months. Wow, ang laki ng disparity. Tama po ba? And kung i-reflect natin, simply because of their rebellion, of their disobedience to the law of God. That's why ito nga talaga yung motivation nito. Ipinapaalala sa bagong henerasyon yung mga batas at mga salita ng Panginoon upang hindi na maulit pa sa bagong henerasyon. And it says in verse 3, Moses proclaimed to the Israelites all that the Lord had commanded concerning them. Wala siyang itinira, lahat ipinaliwanag niya. Personally po, alam nyo, nakaka-bless. Nakaka-bless talaga sa isang leader na ibinabalik tayo lagi sa mga salita ng Diyos na dapat nating panghawakan at sundin. Amen po ba? Napaka-motivating, napaka-encouraging ng isang leader na always go back to the Word of God. Sabihin mo sa katabi mo kung may katabi ka, o sabihin mo lang sa sarili mo lagi, yan. Whenever you are in trouble or
maraming bagay na hindi magaganda at nag-aalala tayo, always go back to the Word of God. Amen po ba? Again, nakaka-bless talaga ang isang leader na ibinabalik tayo lagi sa mga salita ng Diyos na dapat nating panghawakan lahat at sundin. Ito ay kahit ano pa ang ating mga nagiging hamon sa buhay, mga pagsubok o takot man sa buhay, ay pagtiwalaan pa din natin lahat. Amen po ba? Ang mga salita ng Panginoon at sundin natin ito lahat kahit ano pa man ang ating pinagdadaanan. In Matthew chapter 24 verse 35, it says, "Heaven and earth will pass away, but my word will never pass away." All things will change. Ang sinasabi dito, heaven and earth will be changed. Yan, itong ating mundong ginagalawan, but the one that will never change and it will be fulfilled is no other than the words of God. Kaya nga napaka-worthy na panghawakan ang lahat ng salita ng Panginoon at ito yung dapat nating laging binabalik-balikan. Wow. In Joshua chapter 1 verse 8, as we are familiar on this, let us be refreshed. Do not let this book of the law depart from your mouth. So there is that intentional command, do not let this book of the law, wag mo talaga itong kaliligtaan. Dapat nandun siya lagi. Depart from your mouth, meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it, then you will be prosperous and successful. Sino bang ayaw, di ba, mag-prosper and maging successful? But let us do it in God's way, by having the laws of God. Amen? Sige nga po, palakpakan natin ang Panginoon. Wow. Thank the Lord sa mga encouraging ng kanyang mga salita. And sabi nga dito sa aking pagpapaliwanag ng mga kapatid, ang mga pangangaral ng salita ng Diyos sa ating lahat, ang mga pagpapaalala nito, ang mga pagpapaunawa na paulit-ulit na sinasabi ng mga nangangaral o ng mga nagdi-disciple sa atin mula sa mga salita ng Diyos ay para lahat. Again, para lahat sa ikabubuti natin, para lahat sa ikatatagumpay natin, at para lahat sa ikaliligtas natin. Can I hear amen to that? Amen. Praise God. At ang mga salita ng Diyos at mga batas ay pawang mga totoo lahat, kapatid. At nagaganap ang lahat ng ito. For example, in verse 5, in verse 4, this was after he had defeated Sihon, king of the Amorites, who reigned in Heshbon, and at the Endre had defeated Og, king of Bashan, who reigned in Astaroth. Ito pong paggapi ng mga hari na ito ay isang patunay na totoo ang Diyos sa kanyang mga pangako, na kung susundin natin ang kanyang mga batas, ay tutuparin niya talaga ang kanyang mga pangako sa atin, lalo na. Yan po. At alam niyo po ba, ang lugar na ito sa east ng near Jordan, ay naging bahagi ng lupang pangako ng 2.5 tribe ng Israelite. And in verse 5, so it says, ang sinasabi po natin, totoo ang mga salita ng Diyos, lalo na sa mga sumusunod sa mga salita ng Diyos, o totoo ang mga pangako ng Diyos, lalo na sa mga sumusunod sa kanyang mga batas. And in verse 5 again, east of the Jordan, in the territory of Moab, Moses began to expand this law, saying, yan po, saying, ang salita pong expound, ay, ang ibig sabihin ay to explain as well. To explain or to expound here is something to do with not forgetting the law. So kaya ina-explain at ina-expound o ipinapaunawa ng lubos ay para hindi natin malimutan ang mga batas ng ating Panginoon. To expound here means also to dig deeply so that it will be clear to everyone. Ina-expound, ina-explain para mas maging maliwanag po. Amen po ba? Alam niyo po, ang talagang pagbabahagi ng salita ng Panginoon ay para talaga sa kaliwanagan ng ating isip sa tamang pamumuhay at talagang dapat na pananalig sa ating Panginoon. Amen po ba? And the fact of expounding the law of God, hear this, and the fact of expounding the laws of God is that we will all put our trust on the one and only true God and obey. So ito yung pinakadahilan nito. Kaya ina-expound ang mga salita ng Panginoon so that sa Kanya lang tayo magtitiwala, sa Kanya lamang at Siya lamang. At tayo pong lahat ay sumunod sa Kanya.
At sabi po sa commentary ni Jimmy Swaggart, sabi po dito, the theme of Moses' message to the new generation of Israelites is that possession of the promised land is dependent upon the keeping of the law. So ang sinasabi ni Jimmy Swaggart sa commentary niya, nakadepende ang talagang pagsakop nyo ng lupang pangako sa inyong patuloy na pagsunod sa mga batas ng Diyos. So ganun siya katalaga ka-importante. Kaya nga mga kapatid, listen to this nabagit ko na kanina. Hindi na natin kailangan pang magkamali o mapahamak pa muna para may matutunan tayo o masabing mali nga ito o kasalanan nga ang mga nagawa natin. Mga kapatid, pakinggan natin to. Mayroon ng mga salita ng Diyos na ipinapangaral at ipinapaliwanag sa atin bilang mga Kristiyano. Lalo na, ipinapaliwanag sa atin ang gusto para hindi na tayo mapahamak pa tulad ng mga masuwayin sa utos ng Panginoon. So ganun yung sinabi kanina sa verse, I think in verse 3 na concerning them. God really cares for us. That's why He's giving the law, the words of God, so that we will not anymore be perish or mapahamak tayo or may mangyaring hindi magaganda sa atin. Again, in verse 5 to the following. Yan. East of the Jordan, in the territory of Moab, Moses began to expound this law, saying, the Lord our God said to us at Horeb, you have stayed long enough at this mountain. Verse 7, break camp, advance into the hill country of the Amorites, go to the neighboring peoples in the Araba, in the mountain, in the western foothills, in the Negev, and along the coast to the land of the Canaanites, to Lebanon as far as the great river, the Euphrates. Dito po in-explain somehow po ni Moses ang buong promised land. Parang inisa-isa niya Ito na. Ito yung sinasabi ng Diyos sa inyo nung nasa Horeb kayo. Hindi yung dapat kayo mag-settle, hindi yung pinaka-destination nyo. Ang pinaka-destination nyo yung lupang pangako. Amen po ba? Kapatid, kung meron ka mang parabang naka-stuck ka na, yan, huwag kang tumigil diyan, move on tayo. Ang pinaka-destination natin, lupang pangako din, o eternal life, o yung mga bagay na magaganda din na ipinapangako sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Yan ang kalooban ng Diyos sa atin. And Moses is reminding them that the promise is true. Why? Sabi po sa verse 8, see, I have given you this land. Yung isang taon kayong nanatili sa Horeb, pinamove on kayo, somehow kahit na nagre-rebelde kayo at nagpaikot-ikot at tumagal ng 40 years and 11 months, yan po. Now, here you are. Nandito na kayo. See, I have given you, anya na sa harapan nyo, nasa bungad na kayo. Sabi diyan, go in and take possession of the land that the Lord swore He would give to your forefathers, to Abraham, Isaac, and Jacob, and to their descendants after them. Yan po, ang verse 6 to 8 ay isang malaking pagpapasalamat sa Diyos sa awa at habag ng Diyos dahil sa totoong tinutupad ng Diyos ang kanyang mga pangako. Yan. Kahit pa may mga nagre-rebelde. At on the other side, lalo na sa mga taong sumusunod sa kanyang mga salita. Praise God. Palakpaan nga po natin ang Panginoon. Mga kapatid, totoong tinutupad ng Diyos ang mga pangako niya hanggang ngayon. Lalo na sa mga taong nagtitiwala sa Diyos at sumusunod sa kanyang mga salita. Ang malaking hamon po lagi at panawagan sa ating lahat ng mga tinawag niya ay ang tayo ay manatiling sumusunod at nagtitiwala lahat sa kanyang mga salita. Mga kapatid, ito yung hamon sa atin. As we all are here as well in the start of the year, sa bungad ng taon na ito, hinahamon tayo na manatiling sumusunod at nagtitiwala sa mga salita ng ating Panginoon. Amen po ba? At ngayon that we are in the early year ng 2024, asamin po nating lahat talaga na makasunod at magtiwala ng lubos sa mga salita ng Panginoon. Amen po ba? Praise God. Yan. Ito na yung pinaka-sharing natin.
And with this sharing, what I wanted to really put in our heart, in our mind, let us really give value to the words of God, to the laws of God, trust Him and obeyed Him. Amen po ba? Nawa po ay may natutunan po ang bawat sa atin sa mga salita ng Diyos. At maglalaan po tayo ngayon ng konting oras pa sa pananalangin. Yan, I have in our screen yung ilang mga prayer concern po natin. Yan, ipapanalangin po natin ang mga ilang concern na ito. First, pray that all of us will be attentive to listen always to God's word and obey. Second is pray that we will all develop the habit of seeking and meditating God's word every day. Third, pray that our life's principle will all be according to God's word. Yan. At fourthly, pang-apat, pray that we will be God's instrument to share God's word to others to be saved and for our brethren to be encouraged in the faith. So, sa hindi mga mananampalataya, sila ay maligtas. Sa mga mananampalataya, may para sila mas palakas sa pananampalataya. At dinagdag ko po dito yung pray for the 2024 year of strengthening the core sa ating simbahan na declaration. Number 1, that we will all embrace God's calling, that we will all be building together, that we will all intensify our commitment, that we will all have a meaningful impact. Amen po ba? Sige po, let's all take time to pray sa bawat concern na ito. Salamat po, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat. Once again, ay hayaan mong mapapurihan ka namin at masalamatan simula sa iyong mga salita na talagang nagpapaunawa sa amin ng kahalagahan nito po, Panginoon. Wag namin talagang babaliwalain ang mga bawat narinig namin mga salita mo. Bagkus ay panampalatayanan namin ito at sundin po, Panginoon. And whenever there are preaching of the word, sa pagdalo namin sa mga gawain, Lord, talagang maging attentive kami. Huwag kaming madistract ng mga gusto lang namin na marinig or ng aming kapaligiran. But whenever your word is being preached, let us all pay attention. Let us all be attentive. Be attentive to listen, Lord God, so that we will understand and so that we can easily obey as well because we have understood it, Lord. Help us, God, Holy Spirit. And Lord, we pray as well that we will all develop the habit of seeking your word, seeking your will, O God. And upon seeking your word and your will, let us all meditate, Lord God, so that it will run into our being, Lord God, the word of God, the word of God. There are times, there are fear, there are worries, O God, but if your words is really overwhelming or really running into our being, Lord God, it will overcome. We will overcome. And we will hold on, or we can really, Lord God, be assured of your word because your love gives word, Father God. More than any fear, any doubts of any concern of the word. Panginoon, hayaan mong ma-develop namin yan. Kung meron din kaming goal, let us all develop the habit of reading, of meditating, of listening to the word of God. Lord, we pray. Ito yung mga talagang wag namin kakalimutang maging goal, araw-araw, taon-taon po, Panginoon. Mag-grow pa kami sa iyong mga salita, O Diyos. And Lord God, we pray as well, Panginoon, that our life principle will be according to your words. Lord God, totoo po ito, Panginoon. Panginoon, walang dapat pagkikipag-compromise. Dapat pawang mga katotohanan, pawang mga batas mo, bawat mga layunin mo, Panginoon, ang talagang dapat na sinusunod namin po, Panginoon. Ito po'y talagang maging prinsipyo namin sa aming puso, sa aming isip, Lord God, sa bawat sitwasyon, sa bawat mga taong kinakausap, sa mga paghahanap buhay man, sa mga bawat na-encounter namin po, Panginoon. We will uphold, Lord God, the principles of your word always, O God. Let it be our standard of living, O God. Thy word, thy word, thy word, and thy word, O God. Salamat po, Panginoon. Make us really hungry and thirsty to really, Lord God, have your words all the more in our lives, Panginoon. Katulad ng sinasabi, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi ang mga salita mo talagang nagbibigay ng buhay po, Panginoon. And Lord, we pray as well, Lord, upon having it, desiring it to have more in our lives, O God. Lord God, kami din, as we have your word, ay kami maging instrumento mo po, Panginoon.
Lord God, bawat isa, i-empower mo po, Panginoon, sa amin, ay maging instrumento mo na ipahayag, na ibalita ito sa marami mga tao, mananampalataya man at hindi mananampalataya po, Panginoon, ay maging instrumento mo kami. Sa mga hindi mananampalataya, to share your saving grace, O God, ang mga salita mo po, Panginoon, upang makakilala sila at maligtas. At sa mga kapatiran naman, Panginoon, na talagang nakikita namin na nadidiscourage o may mga kalalagayan, Lord God, more than sa mga salita namin, let your word always be our hold, O God, in encouraging them, Lord God. Let your word always prosper, Lord God, sa bawat isa amin, sa kongregasyon na ito, sa bawat mananampalataya po, Panginoon. Let it be our talk of the town, Lord God, or wherever we are. Lord God, hayaan mong ikaw ang maipamalita namin, ang salita mo, ang pagliligtas mo, at ang kalakasan na available lagi sa iyo po, Panginoon. Salamat, Lord God. Here we are, Lord God. Let us be your instrument, O God, for the saving grace to many lives, even for the encouragement and strengthening of your people, O God. Salamat po, Panginoon. At Lord, pinapanalangin namin ang aming iglesia, Lord God, lalo na to sa taon na ito, we have this declaration of strengthening the core, Panginoon. Lord, we look forward of really, Lord God, being strengthened all the more in this church as radiance po, Panginoon, to thy greater glory and honor po, Panginoon. And to really, Lord God, encourage everyone, Lord God, that you are with us, Lord God, that you are manifesting your words, oh God, in each one that really holding on and trusting unto you, O Lord God. Lord God, as we declare that this will be the year as well of embracing God's call, Panginoon, Lord, sa mga bawat tinawag mo, sa mga bawat miyembro na ng simbahan na ito na tinawag mo, at sa mga bawat tatawagin mo pa, Panginoon, at sa mga bawat, Lord God, nasa mga elpats namin, O God, sa maraming mga lugar at maraming mga group, Panginoon, Lord God, hayaan mong i-embrace namin ng lubusan ang panawagan mo. Kung meron kaming dapat pahalagahan ay ang panawagan mo po, Panginoon. Dahil ito'y napaka-worthy po, Panginoon, and it will lead us to eternal life po, Panginoon. Salamat, O God. Hayaan mo, Panginoon, ikaw ang patuloy naming sundin, patuloy namin talagang gawing gabay, patuloy namin ilagay sa aming puso't isip po, Panginoon, at patuloy namin gawin, Panginoon, bawat isa ang iyong panawagan. And Lord God, that we will all also building together, building one another together po, Panginoon, Lord. Hayaan mo, Lord God, ito'y maging damdamin ng bawat isa. Ang bawat isa ay talagang, Lord God, may pusong palakasin, pagkaisahin, at talagang mag-encourage sa bawat isa po, Panginoon. Lord God, bilang katawan ni Kristo, bilang mga magkakapatid sa pananampalataya, at sabi mo nga sa iyong salita po, Panginoon, if we will love one another, if we will encourage one another, if we will building one another, Jesus Christ will be seen in us, O God. At tunay nga, Panginoon, ikaw ang makita sa simbahan na ito. Ang pagpapalakasan sa bawat isa ay maging evident po, Panginoon, sa simbahan na ito. Even though I pray, Lord God, for that we will all be intensified in our commitment. Lord, ikaw ang unang-unang makakapag-encourage. At even gamitin mo pa rin po, Panginoon, na talagang ang bawat isa ay magdala ng encouragement sa bawat isa. Each one will really stand in their faith, O God. Everyone will be mature po, Panginoon. Everyone will continually be committed, O God. Una sa iyo at sa aming simbahan po, Panginoon, sa mga paglilingkod, sa mga pagbibigay, sa mga pagsamba, sa mga maraming gawain na tinawag mo kami po, Panginoon. Everyone will continually intensify our commitment. Mag-level na pa po ang bawat isa. Talagang mag-intensify pa, God. Mas gustuhin pa namin po, Panginoon, ang talagang maglingkod sa iyo at makita namin talagang naglilingkod, Panginoon, ang aming mga buhay sa iyo po, Panginoon, hanggang sa iyong muling pagbabalik, Panginoon. And to all this, O God, empower us, God, Holy Spirit, because it's not by might or by power, but by your Holy Spirit, O God. Salamat po, Panginoon. And Lord God, we pray as well that we will all have a meaningful impact po, Panginoon. Lord God, this is not personal, Lord God, intention only, but God, to thy greater glory po, Panginoon.
ikaw, makita ka, ang aming buhay ay maging pagpapala. We are called to be a blessing po, Panginoon. Lord God, kami ay tinawag mo maging liwanag po, Panginoon, maging instrumento, maging solusyon po, Panginoon, ng maraming nagiging kaguluhan po, Panginoon, that our life will be meaningful, O God, that our life will be a light wherever we are, in our family, Lord God, in our community, Lord God, in our relatives, O God, Lord God, especially in our family po, Panginoon, Lord. Kaya mo talagang ang pag-i-aim ng maraming magagandang bagay at mabubuting bagay pa ay talagang gawin namin po, Panginoon, upang ikaw ang maluwalhati sa aming pong mga buhay. Salamat, Lord. Salamat, Lord. God, sa una ito, pangunahan mo kami bilang individual na mananampalataya mo at pangunahan mo din ang simbahan simula sa pamunuan ng simbahan na ito, O God, sa aming senior pastor, to all the pastors and to all the leaders, O God, you have called to, and to all the workers, O God. Lord, give us the unity, give us the oneness of the Spirit, and you alone be glorified. Lord, salamat po, Panginoon. At makapagtitiwala kami sa iyo ng lubusan. At sa taon na ito, ay ikaw po ang patuloy na sumasama sa amin. Salamat po, Panginoon. At ito ay pinapanalangin namin sa tanging pangalan mo po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Praise God. Radiance of Christ, shine where we are. Amen po. God bless everyone.